Kasi sa loob ng Habit House. So, may mga bangko at saka pugon. Medyo maliit lang. There. Okay guys, so paano pumunta sa Mount Kinanglan Agro Eco Farm, yung The Habit House na sinasabi nila. So from Cagayan de Oro, ride ka ng bus going to Malaybalay or going to Valencia, pwede na rin. Pero bababa ka sa Malaybalay bus stop sa may Gaisano. So from Gaisano, maghanap ka ng Rela, yung Rela, o kaya yun parang tricycle din, tricycle yung tawag sa Luzon, pero Rela dito, tsaka iba yung style nung tricycle. So, sabihin mo lang dun sa driver, going to Landingan Market, Landingan sa Kasisang. So, Landingan Market, yung public market nila. So, dun ka magpababa dun sa driver. Tapos, dun sa waiting shed nila, meron dong mga habal-habal driver again. So, medyo mabenta talaga yung mga habal-habal driver dito sa probinsya. Kasi, syempre, pabukid siya. So, talagang mas maraming mga motorcycle na pampasahero. So, ayun. Yung bayad nila is 80 pesos per head. So, bali sa isang habal-habal, 3 kayo ang sasakay. So, tag 80 pesos kayo each. Going there to Agro Eco Farm. Now, yung travel po ng papuntang Agro Eco Farm is 30 minutes. So, medyo masakit siya sa puwet pag biyahe kasi rough road kasi siya. Actually, pwede siya ng mga 4x4 na mga sasakyan. Yung kaya talaga yung mga paakyat na daan kasi siya, rough road nga. Pero pag mga kotse, hindi talaga kakayanin. Hindi siya makakaakyat. So, advisable talaga ang habal-habal. Anyway, hindi naman siya ganun ka-steep yung daan. So, hindi ka matatakot na sumakay ng motorcycle. Tsaka, mas mabilis pa talaga. And, pagdating doon, may entrance, 50 pesos. Pero, pwede ka nang maka-view or maka-room around dun sa buong area. And then, guys, ginagawa din dun yung Manzanilla. Manzanilla, yun. Marami dun nakala nga namin tanlad pero hindi pala siya tanlad. So, ginagawa siya Manzanilla oil. Yung panghinot sa baby, yung mga oil pang baby, ganon. So, ayun, pagpasok mo doon, may mga hanging, may tree house, tapos maganda siya pang camping actually. Napaka-solemn nung place, tsaka medyo na siya, malamig na rin kasi nasa medyo mataas na part ng bundok. Then, siya din,
yun nga, pwede ka mag-camping overnight. So, may bayad din sila ng overnight doon. Basta, pero if ever may tent ka, okay lang. Kung may tent kayo, dun kayo mag-stay, okay lang din. Wala nang bayad yun. Then, ano pa ba? Meron silang The Habit. Yun nga yung isa sa reason bakit kami pumunta doon is because dahil dun sa The Habit. Diba kung napanood niyo yung The Habit na movie, diba may mga bahay doon na yung pintuan is below. So, ganun yung nandun, pero hindi pa siya ganun ka-develop. So, kung pumunta ka doon, nagamit na yung sasakyan, hindi mo siya agad makikita kasi nga, kulang pa siya ng mga signage. Compare kung sasakay ka ng habal-habal, kasi yung mga habal-habal driver, alam na nila kasi yung daan papunta doon. So, hindi na sila mawawala. Kulang pa siya ng signage. And then, pagdating naman sa place, hindi pa siya ganun ka-develop. So, kailangan pa siyang i-develop more para mas marami pang turista yung pumunta. Pero kung gusto mo lang talaga ng mga nature lover ka talaga, mahilig ka sa mga adventure, pwede sa'yo yung Mount Kitanglad Agro-Eco Park. So, ayun lang. So, you may visit there. Pag may time kayo, yung mga mahihilig mag-adventure, so pwede kayong pumunta doon. So, ayun lang. Thank you for watching.